Maliwanag po ang tinatadhana ng Constitution dito na kung ang tao na ini-impeach natin ay hindi pangulo, no? Ang talagang uupo po dapat dito is the Senate President as the presiding officer. Nung panahon na siya ay hindi pa Senate President, talagang he's very, very adamant about it. Pero nung panahon na siya na yung Senate President at nakuha na niya yung posisyon, he's willing to relinquish the presiding official post. No? So, ibig ba sabihin nito, ang talagang layo nila niya ay maging Senate President? At hindi to pa rin yung duties ng isang Senate President, no? which includes, by the way, being the presiding officer. Inuha mo yung position Pinaglaban mo yung position. Talagang ginusto mo yan Ibig sabihin, dapat handa ka. Ano sa tingin mo, what's your point of view doon sa sinasabi nilang hindi si Senate President Gatchalian ang mag-preside ng impeachment complaint, impeachment proceedings, kundi ipapasa niya sa ibang senador na kagaya ni Cheese Escudero to preside the impeachment proceedings. Okay, ito po medyo para sa akin tahasan na namang pagtalikod doon sa talagang itinatadhana po ng ating saligang batas, no? Kasi kung titingnan po natin, maliwanag po ang tinatadhana ng Constitution dito na kung ang tao na ini-impeach natin ay hindi pangulo, no? Ang talagang uupo po dapat dito is the Senate President as the presiding officer. Kaya nga po nung panahon na ini-impeach natin si President Erap Estrada, ang umupo ay si Chief Justice Hilario Davide kasi yun po yung nakasaad sa ating batas na kapag ang ini-impeach ay Pangulo, ang uupo na presiding officer is the Chief Justice. So again, nasunod po yung time na yon, ano? So again, bakit po natin hindi gagawin ngayon, no? So nabanggit naman din ni Senator Win Gatchalian, in fairness, na I think nilalaban din naman niya yung kanyang posisyon na kahit hindi siya abogado, wala naman daw talagang sinasabi na ang presiding officer should be a lawyer. Pero I think also maaaring naiintindihan din niya that he will be going up against brilliant legal luminaries here, particularly for the part of the defense. At maaaring ayaw rin niya rin daw makain ng buhay, no? And he's trying to save himself from the disgrace. And I think that is one of the reasons. Pero makikita natin na para sa akin, parang nagbago siya kasi ng demeanor, no? Nung panahon na siya ay hindi pa Senate President, talagang he's very, very adamant about it. Pero nung panahon na siya na yung Senate President at nakuha na niya yung posisyon, he's willing to relinquish the presiding official post, no? So, ibig ba sabihin nito, ang talagang layo nila niya ay maging Senate President? At hindi to pa rin yung duties ng isang Senate President, no? which includes, by the way, being the presiding officer, no? So remember po natin na yung presiding officer kasi very important po yung kanyang magiging papel, no? He sets the tempo. He actually will be the one to actually set also the deliverables, particularly for a proceeding. Siya rin po yung magse-set ng mga rules among others. So maaring sa isang banda, no, he is humble enough to accept na may mga limitation siya. Pero we need to understand na kinuha mo yung position Pinaglaban mo yung position. Talagang ginusto mo yan Ibig sabihin, dapat handa ka. Diba? At hindi ko naman sinasabi na mag-abogado ka ngayon, pero at least you need to prepare for it and you should come prepared for it. Diba? That's the point. Susugan ko lang yung tungkol kay Gatchalian. Kasi, di ba? Hindi nga siya confident nung una niyang eleksyon, di ba, na Senate President kasi nag-election sila ulit. Nagpa-special session pa. Tapos sa special session, naging tatay lamang siya ng waling-waling. Tapos ito, meron akong tip sa iyo, Senator SP Gatchalian. According sa aking bubuwit, ikaw ay isang placeholder lang ng Malacanang dahil hindi daw talaga ikaw ang gusto nilang Senate President. Sino gusto? Ang gusto nila talagang Senate President ay si Tito Soto. So, ginawa kasi sobrang mainit si Tito Soto nung panahon na yon, di ba? So napalitan siya kasi naging SP Alan Cayetano. Pero kailangan nilang makuha muli. Ginawang ginawang
puppet at instrumento si Senator Gatchalian. Ayaw daw ha, o baka mamaya kasuhan niya na naman ako, Di umano. di umano ng Malacanang na ikaw talagang Senate President dahil Chinese ka. Pangalawa, hindi ka daw talaga nila totally kontrolado. Ayan ha. So, tip sa'yo, Senator Gatchalian, SP Gatchalian, ingat-ingatan mo yung posisyon mo dahil baka isang tulog mo lang, tinraidor ka na rin ng Malacanang at hindi na ikaw ang Senate President. Pero pwede siyang mailagay sa pelikula ng Once Upon a Time. Once upon a time. Oo. Moving forward, Kaasya, nagiging mainit. Painit na painit ang Ay, ating katanungan ng Jensen. wala tayong i-discuss muna. Kanina pa tumatawag. Sige, okay, Pinorward go. na lang sa atin. Sa'yo na forward yung sa Jensen. Yeah, kaya nga, may tanong yung Jensen, Prof. Kung PDP kami, kung PDP laban kami, ano ang dapat naming gawin para di masayang ang 2/3 protection? Actually, wait lang, Prof, before you answer. Yung mga gusto magtanong, mag-message kayo, hashtag tanong kay Prof. Para alam namin yung ibabato mga question kay Prof. Tapos, yung kaninang tanong ng Jensen, hindi lang to particular sa usapin na nagtatanong na PDP. Sa ating mga Pilipino. Di ba? Ulitin mo. Basa. Okay, basa! Prof, kung ako ay isang Pilipinong nagmamahal sa bayan, ano ang dapat naming gawin para di masayang ang 2/3 protection na inilagay sa konstitusyon? Unsa lang po, vigilance. We need to be very particular about what the law says. Kasi kaya nga po tayo may saligang batas para hindi po tayo mawala. Ngayon, kung hindi po natin ito susundin, then we will be a lost nation. And we cannot afford that because we already lose so much and we are still losing at the moment. Pero the battle is there, it has to be won. At kaya po naman natin to, kung kinakailangan po natin talagang aralin. Madali lang naman po, actually right now, even if you don't have a book in the Constitution, pwede mo siyang tignan kahit sa internet lang, malalaman po natin, maliwanag po ang sinasaad ng saligang batas. Huwag na lang po nating bigyan ng kung ano-anong interpretasyon. We do not need to read between the lines. Kaya nga ito yung sinasabi ko kanina, we need to be purist. Pag sinabi nating purist, talagang as the law states. Wag na po natin bigyan ng iba't ibang kasi doon po tayo mawawala. And as a people, I think we can capitalize and leverage on the power of social media. Kung alam mo na ganito pala sinasabi ng saligang batas, i-share mo. Diba? Ilatag mo sa mag-post ka regarding this so that more and more people will come to understand na ito pala talaga yung totoo. Kasi when you are in the side of the truth, you can never go wrong. It's as simple as that eh. Kaya nga lang po nila ginagawang mali, tama, yung alam nilang mali, kasi nga it will suit their political agenda. And if tayo naman po, ang agenda lang naman natin is pag-ibayuhin, gawing maayos ang ating bayan para po sa ating susunod na mga henerasyon ng mga Pilipino, hindi po tayo mawawala kung tayo ay kakapit lang po, lamang po doon sa sinasaad po ng ating saligang batas. Kaya nga po, saligang batas, sandigan po ito ng katotohanan at saka ng ating kinabukasan. Thank you very much, Professor Calilong. At Kaasya, merong pinorward sa iyo, merong tumatawag. OFW Hong Kong. Yes. Oo. Ito yung katanungan mula sa ating OFW sa Hong Kong. Prof, sama ba... Same. Same. Sama ba? Message Same ba ang rules kung presidente ang pinaka-impeach? Na-impeach. Oo. Just like Well, technically, pareho lang naman po yan. Nga lang ang pagkakaiba po, kagaya na bagay ko kanina, yung presiding officer, iba po. Chief Justice po yung uupo ng presiding officer. Pero with regards to rules, definitely, meron po talaga tayong sinusunod na reglamento, particularly sa ating accountability of public officials. And it is enshrined in Article 11 of the Constitution. But of course, we also have Senate rules governing impeachment. Pero ito po kasi dito natin
natin makikita, hindi yung substantive, kundi yung mga procedural context lamang. No? So mayroon po kasi tayong tinatawag na substantive elements tsaka procedural elements. And then doon sa saligang batas natin, nakasalalay po dito yung substantive mechanisms po ng impeachment. And I think it's already very clear. So it really applies to both, basically. Except for the fact na iba po yung presiding officer.